Magandang araw sa iyo kapatid, si Brother Dennis po ito. So ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay patungkol sa buhay ni Samson. So pag sinabing Samson, ang malakas na tao, tama ba? So matatagpuan mo ang kanyang kasaysayan sa mga hukom, chapter 13 hanggang 16. So hindi naman natin pag-uusapan yung kabuuan ng chapter 13 hanggang 16. So basahin mo na lang sa lugar mo, no, kung saan ka man naroon ngayon. So pamagatan ko ang kasaysayan ni Samson na ito, na ang pamagat nito ay ang malakas na tao na may mahinang puso. Pwede pala na maging malakas tayo, pero mahina naman ang puso natin pagdating sa tukso. Tama ba? So si Samson ay isa sa pinakakilalang tauhan sa Biblia dahil sa kanyang pambihirang lakas. Tama? So ngunit ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban sa leon at sa mga Pilistino. Tama? Ito isang babala tungkol sa ating pagsasayang. Ano yung sinayang? Sayang yung potensyal, no? At kahalagahan ng pagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoon. So doon sa chapter 13, mababasa mo doon yung mula sa kapanganakan ni Samson, no, mula sa kanyang pagkatawag ng Panginoon sa kanya, at yung kakaibang potensyal niya, yung lakas na meron siya. Si Samson doon sa chapter 13 ng hukom, siya ay tinatawag na Nazarite, no, o Nazareno, na mula pa sa sinapupunan niya, siya ay pinili na ng Panginoon. Pag sinabing Nazarite, pinili ng Panginoon or set apart, hiniwalay siya, no? Siya ay pinili ng Panginoon para sa layunin ng Panginoon. So may purpose ang Panginoon sa buhay niya. So kung siya sinet apart, ibig sabihin, lahat ng gawa ng mundo ay ano siya, inalis siya doon. So hindi dapat siya para doon, no? Parang ikaw din, no? Parang ikaw na nanonood ngayon. Tayong lahat ay tinawag ng Panginoon, no? Divine purpose. Tayo ay may divine purpose na binigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ano 'yon? Maaaring ito yung mga talento mo. Maaaring may mga talento ka na kailangan mong ipagamit sa ating Panginoon. Mga lakas, yung lakas natin, na hindi lang ito para sa sarili nating yabang, kundi para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kapatid, katulad ni Samson, pinili ka ng Panginoon mula pa sa sinapupunan ng iyong magulang. Kaya hindi aksidente na lumabas ka sa daigdig na ito. Hindi aksidente na nasa pamilya mo ikaw isinilang. Hindi aksidente. Bakit? Pinili ka na ng Panginoon. Hindi ka lang basta pinili, katulad ni Samson, binigyan kanya ng potensyal. Binigyan kanya ng kakayahan. Binigyan kanya ng lakas, ng potensyal at ng lakas, hindi para sayangin, hindi para ipagmalaki sa buhay ni Samson. Kung basahin mo yung chapter 13 hanggang 16, makikita mo diyan yung pag-aaksaya ng lakas at potensyal. Makikita mo diyan yung marami si Samson, marami mga bagay na inaksaya, mga bagay na hindi sinunod, no? Sinayang sa buhay natin, ganun din. Ang dami mong talento na hindi mo ipinapagamit sa Panginoon. May maganda kang boses, ipinapagamit mo lang sa video okay. May maganda kang boses, pinapagamit mo lang sa pagmamarites. May lakas ka, hindi para sa trabaho lang, o hindi, may lakas ka para gamitin mo sa Panginoon. Kapatid, tandaan mo, pinili ka ng Panginoon, and then pangalawa, binigyan ka pa ng Diyos ng potensyal para gamitin sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Sa Hukom chapter 14 hanggang 15, eto na, kung babasahin mo yon, mayroong mga kompromiso. Na-compromise na itong si Samson. Ang pagbagsak ni Samson ay hindi biglaan. Nagsimula ito sa pagpunta sa lugar na hindi dapat puntahan. Ano yung hindi dapat puntahan na lugar ni Samson na pinagbabawal ng Panginoon? Ito yung lugar ng mga kalaban. Ito yung Timna, no? Yung Timna, yung panahon na yon, may lugar na hindi dapat puntahan si Samson, pero pinuntahan niya. So doon pa lang sumuway na siya sa Panginoon. Ang ano pa, sa lugar na hindi dapat puntahan, and then mga bagay na hindi dapat hawakan. Si Samson ay isang pinili ng Diyos at si isang Nazarite. So pag Nazarite ka, noong mga panahon na yon, ang bawal na bawal sa mga Nazarite ay sila ay humawak sa patay, pumunta sa patay. Yun. Ang nangyari, yung napatay niyang leon, binalikan niya, humawak siya. No? Basahin niyo po yung chapter 15, at least mabasa niyo yan para alam niyo po yung sinasabi ko. Buod na lang ito. Hinawakan niya yung patay ng leon, no, na may pulot-bukyutan, at ibinigay pa sa kanyang ina. So ang point ko dito, mga kapatid, yung pinagbabawal ng Panginoon na lugar, pinagbabawal ng Panginoon na hawakan, ay hinawakan at pinuntahan niya. Alam niyo, ganito yan. Ang kasalanan ay madalas nagsisimula sa maliit na kompromiso. Pare, parang ganito, no?
Pare, counting shot lang naman. Hindi naman ito nakakalasing. Sige na. Maya-maya, yung konti mo, maya-maya, ilang oras, ilang minutes lang, naku, naparami na. Pag uwi mo, suray ka na. Amen? Alam mo, kapag binaliwala mo, o yung maliliit na utos ng Diyos, mga bagay na hindi dapat puntahan, mga bagay na hindi dapat gawin, naku mga kapatid, makukompromiso ka. Unti-unti, yung sarili mo, mapapansin mo na lang, hindi ka na nagsabasa ng Biblia, hindi ka na nagde-devotion. Bakit? Napapasok ka na sa isang kompromiso, napapasok ka na sa isang relasyong mali, no? Na hindi ka na makalabas-labas diyan. Tama? So yung mga kompromiso mo sa buhay na yan, dapat ikaw ay maging mapagbantay. Amen. Katulad ni Samson, may ang Diyos inutusan na huwag pumunta sa lugar na yon, huwag kumapit ng mga bagay na bawal pero ginawa, ganun din tayo. Marami tayong mga lugar na hindi na dapat natin puntahan, no? Meron tayong mga bisyo na dapat hindi na natin gawin. Meron tayong mga kasalanan na hindi na natin binabalik-balikan. At nasabi ng Diyos, huwag mo nang gagawin. Huwag kang pupunta dyan. Tama? Ano pa yung nangyari? Nakompromiso na si Samson, no? Pangatlo, eto na, yung pagkabulag, no? Sa Hukom chapter 16, yan, makikita mo naman dyan yung siya ay nabihag na ni Delilah. Yan na, yung kahinaan ng bawat lalaki. Basahin nyo dyan ha, Hukom chapter 16. Maya-maya, basahin mo. Sa piling ni Delilah, ipinagpalit ni Samson ang sekreto. Ano yung sekreto? Di ba? Ano sabi ni Delilah? Sige na, ipagtapat mo na sa akin kung ano ba ang sekreto ng lakas mo. Ayan, ilang beses na ulit-ulit na sinabi ni Delilah kay Samson hanggang bandang huli. Ano nangyari? Bumigay na. Ayan na, marami mga Kristiyano ganyan. No? Ang kaaway, lagi kang tinutukso. So, ang gagawin mo naman, dahil mahina ka sa spiritual, hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nanalangin, eto na, madali kang matukso. Eto na, nandito na, dumating na yung pagkabulag. No? Nung bumigay sa tukso, si Samson, ano nangyari? Inuli na ng mga kalaban hanggang sa pinutol na yung buhok niya na humahaba, pinutol niya yung sekreto kung bakit lumalakas siya, no? Yung mga panahon na yon. Pero ang totoong sekreto, hindi naman talaga buhok. Ano yon? Yung presensya ng Panginoon. Umalis na. Noong hindi na sumunod si Samson, mga bagay na hindi na dapat puntahan, hindi dapat gawin, hindi sinunod ni Samson, naputol ang buhok, natanda ng tipan, yung mga pangako niya, hindi niya sinunod, ano nangyari? Sabi doon sa chapter 16, umalis na, nawala na yung presensya ng Panginoon na nagbibigay ng lakas sa kanya. Alam nyo, sa ating mga Kristiyano, ganyan din. Kapag tayo ay nalulubog na sa tukso, nabubulag na tayo ng mundong ito, na akala natin tama na yung ginagawa mo, alam mo, yung presensya ng Diyos unti-unti lalayo sa iyo. Para bang minsan nakikita mo sa buhay, bakit napakalayo na ng Panginoon sa akin? Bakit? Kasi may mga bagay ka na hindi dapat hawakan. May mga lugar ka na dapat inaalisan. Hindi ko alam kung kaninong mensahe ito o tatama ito sa iyo, pero ako naniniwala kinakausap ka ng Panginoon ngayon. Huwag mo nang puntahan yung dapat puntahan na hindi pinapupuntahan ng Panginoon sa iyo. Huwag mo nang gawin yung mga bagay na hindi pinagagawa ng Panginoon sa iyo, kapatid. Why? Bakit? Dahil yung presensya ng Diyos lalayo sa iyo. So gusto mo bang malayo sa Panginoon? No? Kapag malayo ka na sa Diyos, magiging mahina ka, kapatid. Magiging mahina ang buhay mo, magiging bagsak ang buhay mo, feeling exhausted ka, parang ganon. Feeling down ka lagi. Bakit? Lumalayo ang presensya ng Diyos sa mga tao na hindi sumusunod sa ating Panginoon. Amen. Ang emosyonal at spiritual na pagkabulag ay nauuna bago ang pisikal na kapahamakan. Amen? Kapag ang ating puso nakatuon sa mundo, nawawala na tayo ng paningin sa spiritual na katotohanan. Amen ba? Alam niyo ang buhay ni Samson? Salamin ito sa ating sariling pakikibaka. Maraming mga tukso, maraming aawit sa iyo, maraming mga Delilah na nagsasabi sa iyo, gawin mo na to, okay lang naman yan. Sige na, huwag ka na magsimba, huwag ka na magbasa ng Biblia. Anak ko, marami yan, kapatid. Amen. Pero alam mo, huwag kang paaakit, no, sa mga tukso at gawa ng kaaway sa buhay mo. Bakit? Dahil pag naakit ka nun, ang presensya ng Diyos, makikita mo unti-unting lumalayo sa iyo. Amen. Tandaan mo, kapatid, tayo ay malakas kapag nakadepende tayo sa Panginoon. Magiging malakas tayo. Pag nakadepende tayo sa Diyos, lahat ng mga pagsubok, challenges sa buhay mo, no, na iyong mararanasan, magiging malakas tayo. Bakit? Ang presensya ng Diyos, nararanasan mo. Amen? Kapag tayo ay hindi nakadepende sa Panginoon, magiging mahina ka.
Kapag nakadepende ka sa trabaho mo, nakadepende ka sa galing mo, nakadepende ka sa kung anong meron ka, mahina ka kapatid. Amen. Nawa, piliin nating lumakad sa katapatan bago pa man tayo mapunta sa kagaya ni Samson. Malakas, lahat nasa kanya na, pero ano nangyari? Bandang huli ng buhay, nabulag. No? Nabulag, iginapos, nasupil ng kaaway. So kapatid, sana may natutunan ka sa kasaysayan ni Samson na yung lakas mo, yung potential mo, yung kakayahan mo, huwag mo nang aaksayahin. Ipagamit mo na ito sa ating dakilang Diyos. Amen? So gusto ko bang ipanalangin kita ng pagsunod sa Panginoon, ng pagsuko sa Diyos na ngayong araw na to, isuko natin sa pagsunod ang ating mga sarili. Panginoon, pagpalain mo ang aking kapatid na ito na nasa likod ng screen na ito. Ang dalangin ko, ano man na kanya pinagdadaanan ngayon, mga tukso, ano man mga bagay na kasalanan, Lord God, dalangin ko maging malakas po siya, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, ano man po yung sitwasyon ng buhay niya ngayon, naniniwala ako, Diyos, nalalaman niyo po ito at iaahon mo po siya. Lord, tulungan mo ang kapatid kong ito na makapagsimula ng bagong buhay sa iyo, Panginoon. Mo aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless, kapatid.